Hey mga brods, may balita tayo sa SMB. Ito po nga po kasing si Cedric Berfield ang nagpa-draft dito ay ang Blackwater Bossing sa first round and second overall pick mga kabrods. So, number 2 pick ito mga kabrods. So meaning, sinasabi nga nila sa mga rules dito sa PBA, kapag number 2 pick ka, pwede kang ma-trade mga brods. Wag lang yung first overall pick. So ito pong si Cedric Berfield kasi, ayun nga, pinaplanong i-trade ito ng Blackwater Bossing. Ito na naman ang SMB mga kabrods, talagang umaarangkada na naman sila, hindi pa sila tapos, lalong lalo na ito pong fresh na nakuha ng Blackwater Bossing na si Cedric Berfield at di hamak na pag-aagawan talaga ito. 27 years old mga kabrods, 6'2" point guard, undrafted sa NBA noong 2019, nakapaglaro na rin sa Bay Area Dragons sa kahit anong mga professional leagues na, maski Oklahoma City Blues sa NBA Summer League or G League, at huling pinaglaruan nito yung Taipei Freeborn Braves sa Taiwan mga kabrods. So marami ng experience, kahit 27 years old lang ito pong si Cedric Berfield, kaya hinug na ito ngayon. Kaya ito na, gusto nang gumalaw kasi ng SMB. Sa galing ba naman ni Cedric Berfield, talagang yakang-yaka nila nakunin ito. At yun nga, nagkakalamat daw kasi ito pong ugnayan ng MVP Group at Blackwater Bossing. Kung matatandaan nyo, di ba? Farm team ng MVP Group yan, yung Blackwater. Diyan nila nilalagay si Jatroy Rosario at iba pang mga MVP Group ay naandito mga kabrods. Parang Ginebra Northport lang yan, napitasan din mga kabrods. Pero yun nga, hindi sila nagkaintindihan dun, kaya ang SMB ngayon ang lumalapit sa bossing. So ito na nga mga brods, ayon din sa mga reports natin, handa ang SMB na ibigay ito pong si Terrence Romeo plus 2 other assets nga daw mga kabrods ayon sa reports natin, para lang makakuha ito pong si Cedric Berfield. Syempre, unfair naman daw kung si Romeo lang ang trade nila na 5'11" point guard na former scoring champion ng SMB. So syempre, Cedric Berfield mas magaling naman din ito, mas matangkad, mas mabilis, kaya kailangan ng dalawang other assets pa na idadagdag ang SMB dito. So mga brods, ito na naman ang PBA, baka babatikusin na naman tayo, sasabihin nila hindi na balanse ang liga dahil ito na naman ang SMB. Pero syempre, business is business na itong mga brods. Kaya rin naman gawin yan ng ibang kupunan na mag-sacrifice sila ng pera at para nga naman ma-attract yung mga players neto na pumunta sa iyong kupunan. Kayang-kaya rin naman yan ng iba, pero hindi lang nila ginagawa dahil syempre hindi kakayanin ng budget. Sa SMB kasi meron naman din talaga itong lagay under the table, kaya naman yung mga ibang players na magagaling dito talaga pumupunta. Syempre, ang laki ba naman ng sahuran dito, talagang dito at dito ka pupunta. Pati yung agent mo ay dito na rin pupunta. Kaya mga brods, ito pong si Berfield, kung makuha ito ng SMB, talagang malakas na sila. Mga brods, biruin nyo yan, ang dami ng mga point guards na magagaling dyan. Tapos islalagay mo pa ito pong si Cedric Berfield, tapos ang katrio mo dyan sa backcourt rotation ay ito pong sina CJ Perez, Berfield, tapos pwedeng si Simon Enciso or sina Chris Ross mga brods. So ang lakas talaga ng SMB na, kaya kung mga brods, Cedric Berfield to SMB, sa tingin nyo, sino ang dapat i-add pa ng SMB nakasama sa package with Terrence Romeo? This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kupunan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga, para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1x overrated. Get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods, and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito pong si Kalian Johnson mga kabrods, ayun nga, nagkakaproblema dito sa Rain or Shine Elasto Painters dahil sila ang nagpa-draft dito ng number 7 pick sa first round mga brods. Ito pong Elasto Painters mga kabrods, at yun nga, ito pong si Coach Yengao and yung Elasto Painters nagkakaproblema sa negotiation dito kay Kalian Johnson. Ayaw pumirma mga kabrods at 3-year rookie max deal ang offer ng Elasto Painters or Ross kay Johnson mga brods, pero hindi pa nga daw pumipirma ito. Siguro nga naliliitan ito pong si Kalian, kaya nga mga brods ay ino-open na ng Rain or Shine na i-trade ito pong rookie na ito. So syempre, magkakaproblema ka talaga sa laruan, tapos ito pong player mo ay hindi mo pa kasundo. Siguro syempre limitado lang naman talaga ang mga sahuran ng mga rookies. Syempre sa 30
2 years old na age ni Chongson, siguro ay hindi minax ng maayos ng Rain or Shine yung sahod niya. Dahil syempre rookie pa lang siya, and yun, isa pa rin yung 32 years old niya na edad, ay syempre after 3 years, 35 na siya. Kaya siguro ay nilimitahan ng Rain or Shine yung offer. Kahit sinabi nilang max rookie deal ito. Pero mga kabrods ito pong si Chongson kasi 6'5" na shooter din ito. Sa kasalukuyan nga, naglalaro ito sa strong group with Kiefer Ravena and yung sila Chris McCullough dyan. Diba mga kabrods? Kaya siguro isa yun sa mga dahilan kaya hindi siya nakapag-negotiate ng maayos sa Rain or Shine Elasto Painters. Pero syempre, kinumpirma na rin na parang ayaw niyang pumirma talaga sa Ross mga brods. Kaya ang Ross ngayon, open for trading na. Ito pong si Chongson. Kaya ang daming kupunan ngayon ang nakaabang sa 6'5" veteran na shooter na ito. So mga brods, isa sa mga napapansin natin, ang Ginebra gustong kunin. Ito pong si Chongson. Dahil yun nga, sa number 3 pick ng Ginebra sa first round, ine-expect nila na kukunin ito pong si Kaylan. Dahil syempre, ang Ginebra kailangan ng wingman, nangangapa pa si Malonzo, kailangan nila ng shooter mga kabrods. And eksakto 6'5" pa ito pong si Chongson, and kailangan din talaga ng scorer ng Ginebra. Pero yun nga, nagulat din sila na kinuha ng Ginebra ito pong si RJ Abarrientos. Dahil yun nga, alam naman nila na ito pong si L.A. Tenorio paritiro na rin mga kabrods, kaya kailangan nila ng point guard. Kaya itong si Chongson ay sa 3rd pick sana siya mapupunta, pero bumaba ng 7 pick sa Rain or Shine Elasto Painters. Tapos ayun, ayaw niya pala dito mga kabrods. Kaya ito pong Ginebra, pwede na lang kunin ulit. Ito pong si Chongson, may pag-asa pa sila mga kabrods. Open for tradings na ito pong si Kaylan Chongson. At yun nga, marami na tayong reports dyan. And ito pong Meralco Bolts, ino-offeran pa nga ang Rain or Shine Alvin Pasault plus Raymar Jose, tapos add pa ata ng ibang asset yan ang Meralco Bolts, pero wala pang response. Ito pong no shine kung papatusin nila yan, pero siguro mas magagandang offer siguro ay doon kakagat ang Ross. Kaya may pag-asa pang Ginebra na offera ng maayos ito pong Rain or Shine Elasto Painters na makuha nila ito pong rookie veteran na ito mga kabros. Hindi basta-basta ito pong Kaylan Chongson na ito, kaya siguro gusto niya ng mas malaking offer dahil alam niyang mas deserve na magkaroon siya ng malaking sahod dito sa PBA, dahil yun nga malakas din naman kahit papano. Pero syempre sayang mababad image siya dito mga kabrods. Kaya mga brods, Kaylan Chongson to Ginebra, di hamak naman na magaling ito. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods, Kaylan Chongson ay babagay ba ito sa Barangay Ginebra, San Miguel, knowing na ito nga yung nangyayari sa Rain or Shine Elasto Painters, at sa tingin nyo, sino ang dapat i-trade ng Ginebra? Komento mo lang po nyo dyan mga brods, at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga brods. This is our Overrated Highlights lang. I'm out.